malabong mangyari ang isang government reset para sa mga senador. Sumunod na lang daw sa konstitusyon. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Extra-constitutional na hakbang ang nakikita ng kontradaya para makamit ang totoong government reset sakali bang matuloy ang pagbibitiw ng dalawang pinakamataas na lider ng bansa. Pero para kay Senator Erwin Tulfo, mukhang suntok sa buwan ang nasabing senaryo. Let's not forget yung People Power 1, People Power 2 was backed by the church, di po, at ng civil society. E ngayon po, wala naman, tahimik ko yung civil society, though they're protesting na corruption. E nakikita naman po nila na may mga nakakasuhan na. Sabi naman ni Senator Ping Lacson, mananatiling panaginip ang Transition Council at Government Reset sa pamamagitan ng military junta. Inalok pa nga raw siyang maging bahagi ng junta at Transition Council na kanya namang dinedma na lang. Tinukoy din ni Lacson na ang pamunuan ng simbahang Katolika ay tutol sa karahasan. Batay sa isang pag-uusap niya kamakailan kay Catholic Bishops' Conference of the Philippines President Cardinal Pablo Virgilio David. Sabi naman ni Tulfo, kontento ang militar sa pag-usad ng investigasyon sa flood control scandal. What I heard is the military is just watching on the sidelines. Nakikita naman daw nila na this administration is doing its best, ika nga, to clean up, ika nga, yung corruption na ito. Ekes din para kay Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito ang anumang extra-constitutional na paraan ng pagpapalit ng mga lider. Isang halimbawaan niya dito ang pinagdaanan ng administrasyon noon ni Pangulong Gloria Arroyo na hindi tinantanan ng mga destabilisasyon. Siyam na taon siya naglingkod, it was all unstable, no? Mahirap kasi yung legitimacy, yung mandate will always be in question. Dapat lang daw magpatuloy ang galit ng taong bayan sa katiwalian dahil sa mga nabunyag na anomalya sa mga flood control project. Pero hindi kailangang humantong sa mga hakbang na labag sa konstitusyon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante!